Sinabi ko din na Almoranas ako. Sinabi ko din na... Ha? Ha? Hindi, sa live ko, dami kong sinishare eh. Alam din nila na malibog. Gusto ko something useful eh. Talagang trivia yung gusto mo. Oo. Yung talagang... Ilang jowa? Ilan? Yung medyo ano naman, medyo hindi, yung personal that you want, you can share. Kahit medyo, hindi personal naman, but like, I'll start. parang hindi ko na alam pa ano yung feeling ng Uy, thank you. Johnny, just papa. na-share ko na pala yung dati. Parang feeling ko hindi ako fit for a relationship. Kahit kailan. Paano fit? Sorry. Parang... For the situation or for that person? Hindi ka na believer. Parang ganon. Kasi... either nag-end dahil may nangyaring masama or nag-end dahil ang bilis mo magsawa. Yung mga ganon. Hindi ka na naniwala na pwede pang magkaroon ng chance. Parang ganon. Nang forever. Yeah. Mm-hmm. I believe in love but I don't believe in foreverness. Actually, parang ganun na din ako. I used to be like a super romantic. Hindi naman po yung copy-paste to. Hindi. I guess. Parang dati, sobrang like, sabi ko talaga na, I'll save my virginity for the one and only. Yung parang ganun ba? Talagang I believe in like K-drama o yung mga ganun. Tapos, when I was cheated twice in a row, EMI din to. Nawala na yung ano ko. Parang, sa true love, parang hindi na ako naniniwala. Puro lust na lang. Romantic baboy ang puta. Bublock ko kayo. Tigilan yung romantic baboy. Hindi to sponsored. Ayun. Grabe si Luke, Pero ganun pala yan, no? Parang, like, if you, pag may trauma ka, sunod sa relationship, no? Oo, ganun talaga yun. Parang hirap maging seryoso ulit. Tsaka kasi pag may trauma ka, tas mag-heal ka ulit, tas magda-trauma ka, tas mag-heal ka ulit, para na siyang, kaya mo na agad mag-detach ng feeling. So, every time nasa isang relationship ako, parang kaya kong tanggalin, tas move on na. Parang ganun. Ngayon, di ko na alam kung totoo ba sila or gusto lang nila imbaraha. Alam mo yun? I cannot read people na when it comes to love. Next. Breaks. Ay, medyo tawag dito, tumaas yung boundaries ko. As I grow older, mas tumaas yung boundaries ko. Hindi na siya katulad before na I fall in everything. Ngayon, meron na akong, may barrier or boundaries. Medyo nabuo ko siya. What? I think that's healthy. Healthy. Bawal sa comment. Sige, next. Like in relationship, ganon? In general siya. Hindi siya, Ikaw ba yung type na kaya mo i-voice out agad yung boundaries? Like, sorry, I can't answer that question. Or sorry, I can't do this. Tawag dito, hindi ko siya bina-voice out. Nawawala ako. Like, if you feel uncomfortable, like, MIA ka bigla. He knows when to stop. Parang If it's too much, I stop. Gets. Pero hindi ka naman biglang nawawala. Hindi, may signs. Like for example, if I talk to you less, it means... Gets. So hindi ka naman nag-ghosting in short, parang gano'n. Gradual. May signs yun, sasabihin ko yun, update ko yun. Pero pag hindi mo na-gets yung signs, it means we're not close enough. Oh. Lalim. Joke lang. Ang lalim, wait lang. Basta. Lolo. Ako siguro total naman relationship naman yung naging takbo ng usapan natin. Siguro
nadala na ako sa beauty queens. Kasi, specific. 3 na naka-relationship ko ng beauty queens cheated on me. Damn. Yeah. Mga cheaters. So, parang wala nang trust. As in, wala nang wala nang, parang wala nang, parang Paano nawala mo na. nalaman? Ha? Paano mo nalaman? Nahuli ko. How do you confront a cheater? Hala, si Tito Boy. Ako, honestly, kinakausap ko talaga. Parang I will give you parang benefit of the doubt na hindi ko muna ko-confront ng isang beses pa lang na nakarating sa akin or nalaman ko. Parang merong certain chances kung kailan. Pero most of the time, basta naka 3 strikes ka sa akin, yun, saka ako magko-confront. 3? Masyado akong mabait eh. Parang pagdating sa akin, parang... Actually, masyado kang mabait, kaya may 3 strikes ka pa. Yeah. Kasi ngayon, to add to that, parang to add to what we shared with Jinho kanina, pag sa akin may nag-cheat, parang, okay, at least nag-cheat ka ngayon, may reason na ako na... Hindi may reason. Kumbaga, at least alam, if you're gonna cheat, gawin mo na right away para move on na, parang ganun. Oh. Iba-iba talaga mag-cope up mga tao, no? Yeah. Gets. Hindi ko alam yun, Alin? Wala ako naging NBI. Ang sakit ng cheating. Na-experience nyo na? Oo. Really? Lahat kayo? Ewan ko kay Briggs, na sa'yo ba meron? Yeah. Paano? Yeah. Uy, ginawa mo kaming interviewer, Tama. Hindi man masakit. Sobrang sakit. As in, Yes. sobra. Pero Alam kasi mo, kapag hindi ganyan, masakit kasi- hindi masakit yung dahil lang chinitan ka, masakit yung kinwestiyon mo yung sarili mo eh. Totoo. Parang, Yeah. Mas masakit yun. Yung part, sa part ng cheating, yun yung pinakamasakit na part. Yung self-worth mo na yung i-question mo na parang deserve mo ba yun? Or talaga bang kaloko-loko ka lang talaga? Or alam mo yun? Tsaka first time ko dati mag-pray, usually nagpa-pray tayo to ask for something. Ako nag-pray lang ako nun para lang just to take the pain away. There was one time, ito, TMI, super TMI. One reason why nag-cheat sa akin daw yung, hindi siya, parang, basta, nag-cheat sa akin is, mabait ka, Jinho, lahat-lahat, pero wala kang sex appeal. Yan ang sabi sa akin. Nung nag-cheat sa'yo? Oo. Yan ang sabi sa akin. Diba? Yan Lungkot. Grabe na yung music. Sino yun? Parang kilala mo pag sinabi ko. Uy! Tahimik tuloy lahat. Parang nagre-reminisce sila ng mga past relationship. Nag-imagine sila lahat, Parang iniisip mo kung paano ka niloko. Parang gano'n yung dating. Paano Diba? Meron ako naisip. Oh. What makes a good partner? Siguro tawag dito, Ano yung age, sir? good partner for me is kapag yung transparent. Like yung matured enough. Aswang ganun. Ano siya, yung parang tipong transparent aswang? yung parang wala na reason to cheat or something. Kasi parang gusto ko yung ganung mindset na pag mag-cheat ako, wag na lang natin ituloy kasi una sa lahat sayang oras. Exactly. Tapos yung stress mo pa na tinatago mo sa akin yung ginagawa mo.
Hila na lang natin para at least matapos na siya agad. Kung gusto mo makapaglandian sa iba, by all means, go ahead. Paano ko yung chances are, sa state niya ngayon sa'yo, wala siyang idea or feeling na mag-cheat siya sa'yo? Din sabihin niya, once it feels like that. Kasi kung I am matured enough naman to not stand in the way of your happiness. Kasi 'di ba, kung pipilitin kitang magstay tapos hindi ka naman talaga gusto, papahirapan ko lang yung sarili ko. Parang kumuha lang ako ng bato na ipupukpok ko sa sarili ko. Ang gusto mag-cheat at mag-cheat. Yes. Yeah, pero basically, unpredictable pa rin yun eh. Like for example, ngayon sa relationship, pwede mo sabihin na overwhelmed ka, mahal na mahal mo yung tao. Pero time will come, hindi mo alam yung circumstance na pwedeng mag-provoke dun sa partner mo para mag-cheat, di ba? Baka meron din ambag tayo dun, no? Baka kaya sila nag-cheat because we fall short in some instances. Hindi. Yun yung saktong ginagawa. Sinabi ko sa sarili ko, baka may mali kasi ako. Baka kaya sila nag-cheat kasi mahina yung loob nila sabihin na meron silang desires. Kasi pag may desire ang ibang tao, sabihin mo yung partner mo, may desire siya, hindi ibig sabihin nun, hindi mo siya nagpo-provide. It's just that hindi niya nakukuha yung gusto niyang makuha. Diba? Guys, wala kami pinagdadaanan ha. Baka mamaya sa edit nito, meron kami broken heart. Wala Baka mamaya i-edit Baka saan makarating itong edit niyo, ha? Wala kami pinagdadaanan today. Baka po magkaroon The question lang naman what makes a good partner. Partner. Ako parang those who know how to communicate. May mga Ganun? hindi ba may mga iba na paano ba? Like sometimes hindi mo alam yung nararamdaman mo din. Kasi some people are confused, di ba? Pero di rin, how to say, parang yung teamwork ba? Ako ba? Hindi ko lang paano ko i-explain. Like if you have a problem and you don't know kung anong problema yan, dapat pati yan sasabihin mo para, alam mo yun, help you alignment. figure out, gano'n. Para mag-align kayo lagi. Hindi yung, wala ako sa mood. Hindi, get it? Yan pa. You're saying dapat open communication talaga dapat yung relationship. Kahit hindi mo alam yung nararamdaman mo, pati yan dapat sasabihin mo na, I don't know what I'm feeling, but something is bothering me. I don't know what. I haven't figured it out yet, but please, understand kung may magagawa man ako ng mali kasi I'm not feeling myself right now. Ganun ba? Ay, maganda yun. Yung parang gusto mong bigyan ka ng space, pero instead na iwasan mo siya, i-communicate mo na, hindi ko pa kaya magsalita ngayon. Yeah, I think kasi yun, best way yun talaga para magkaintindihan kayo eh. Kasi 'di ba kung itatago mo lang lahat ng nararamdaman mo, whether yun nga, hindi ka vocal about it, mahirapan talaga kayong dalawa. Dapat pinag-uusapan din talaga. Tama. How do you handle anger? Anger? Hindutin mo na. Like kapag napabad trip ka na, naiinis ka na, how do you cope up with it? How do you manage your anger? I shut up. Ayun. Kasi anger? Ako, ako. Pag na-anxious ako, napipikon ako, nagko-compose na ako ng paragraph talaga. I let myself shut up for an hour. Tapos, tingnan ko ulit yung kinompose ko kung may sense pa ba siyang isend or wag na. Basically, ang hirap kasi magbitaw ng isang salita. Pag nandun na yun nasabi mo na. It's better to be silent first. Actually, same. Ganun din ako. Like, for example, pag galit ako sa, not just for like for relationship, like sa isang tao, nagko-compose talaga ako rin. Parang, nilalabas ko na through, like, draft, yung message na gusto kong isend dun sa taong yun.
then hindi ko siya isi-send. Tapos kakalma lang, tapos check mo kung... Pero ako kasi usually parang natutuloy ko pa rin nasisend. Minsan, no? Oo. Na parang kahit pigilan ko, na parang okay na ako, okay na. Hindi kailangan nyo talagang malaman to eh. Kailangan nyo Justice. malaman. Yes. So kahit na nasa drafts lang, wala. Ending minsan nasisend ko pa din. So, yeah, partly sa umpisa mag-delay low, pero at the end of it parang you want some, parang, yun nga, justice, sabi ni Ben. So, nasisend pa rin talaga siya. Ako parang dinadissect ko yung anger ko. Parang, first, parang nire-recognize ko muna ba't ako na-trigger dito. Kasi sometimes, pag nabatuan ka ng issue, hindi mo alam ano yung trigger mo eh. Is it the lie? Is it yung the pain might have caused? Is it the betrayal? Alam mo yung parang, or may feelings ba ako for this person? Kaya OA lang ako. So, nire-recognize ko muna yung trigger. And then, mag-shut up muna ako. Kagaya ni Ben. Kasi ayun nga. Sabi nila, di ba, you say the stupidest thing when you're angry. Eh. Parang 95% of the time, yung mga mabibitaw mo na salita tuwing galit ka, you'll end up regretting it 95%. Ayun, and then, compose ko muna sarili ko. Tapos, I try to think na, is it worth it? So, if I say this, ano mangyayari? Am I just saying this para ma-solve ba to? Or am I saying this just so this person could be as hurt as, as much as I am? Ganon. So, if it's meant, pag nakita ko na something I composed was to solve this problem, sasabihin ko. Pero kung yung na-compose ko na yan is just to hurt that person, para patas kami, hindi ko na isa-send. Parang ganon. Naintindihan mo, Bricks? Oh. Bricks, can you summarize? Bricks, can you Bricks? summarize the Patingin ko kasi, discussion? tawag dito, almost same naman kayo ng answer. Nakikinig ako, all ears ako. Pero totoo naman yan eh. Kailangan nyo i-dissect yung anger nyo kasi valid naman yun. It's just minsan nalilito ka lang kung saan ka na-trigger. Yes. I used to na, before kasi ako, sasagot talaga ako. Like, pag galit ako, siyempre, bilang immature ako before, pag galit ako, I will say what I want to say. Kasi di ba, as we grow older, we know more, tapos na-realize natin na hindi tama, na bigla ka na lang bubuga. Parang sabi nga nila, hindi okay na mag-react when you're happy, or when you're mad, or when you're sad, kasi baka hindi yan yung totoong feelings mo afterwards. Kasi once na kumalaman na lahat, there's a chance na hindi na talaga yun yung lalabas eh. Medyo natutunan ko siya later na. Ganun naman lagi. Yeah. Learn from our mistakes. That's true. Dissect parang frog. Wisit kayo. And we grow as a person. And part naman yun ng buhay eh. Like, everyone naman, di ba? Not unless hindi ka mag-mature after mong ma-experience lahat ng yun, di ba? Wala kang character development. Ang lala. Galing ni Bricks na musot. Yung mga bullets ko, sabi ko, first time ko ito mamaya. Nagka-type siya ng bullet points niya kanina, that's why. Nakasmile siya habang nagta-type ng bullet points. Siyempre, confident ka sa answers mo. Biggest regret in life. Biggest regret in life. Ako, biggest regret in life, natatakot na magkaka-regret. Yun. Ala? The fear. Yung, parang takot ka masubukan ng isang bagay kasi feeling mo i-regret mo. Alam mo yung ganun? Fear naman yun eh. Hindi naman regret yun eh. No, but like, hindi, kasi I'm talking about my past eh. So I regret regretting. Parang How about like an actual regret that happened? Parang gano'n lang. Regret. Meron ako, kaso ayokong i-disclose kasi yung mga taong tatamaan dun sa sasabihin kong regret, baka Okay lang, i-block natin. mabash sila and I don't like that to happen. May idea na ako. Okay na. Gets na. So, parang hindi na para hatakin ko sila pababa. It's okay. I'm on a good place now. Biggest regret.
Biggest regret. Putting blue face paint on my fucking face. No. Biggest regret. Ako, paano ko ba sabihin yung biggest regret? Sige, para medyo serious. Hindi naman serious na serious. Yung sa akin, ano lang, sa studies, kasi yung nag-aaral ako ng college is pinilit ako ng mom ko na mag-aral sa same university na kung saan nag-study yung ate ko. Pero I chose a different university. Saan ka ba nag-aaral? LPU, Lyceum. Tapos yung ate ko sa university, sa Batangas State University. So, parang anong nangyari was, nag-try naman ako mag-working student during that time kasi alam ko na malaki yung tuition. Pero regret ko na hindi sinunod yung mom ko kasi feeling ko nakagraduate sana ako kung hindi ako namili ng school. Yes. Yeah. One of the biggest. Ako not choosing a course that's related to art. Wait lang. Business management kasi ako so I thought there was, pag inisip, hindi ko kasi, yan ang mahirap, yung malapit, ipapasok ka na ng college, tapos di mo pa rin alam kung anong gusto mo. Tapos di mga naman first, second options, di ba? Mga ganun. First choice, second choice. Hindi naman ako pinilit ng parents ko, pero hindi ko rin kasi alam yung gagawin ko. So parang inisip ko, business na lang kasi pera yon siguro. Kasi business naman. Pero lahat naman ng courses, kahit sino naman pwede mag-business. So sana nag-art ako. Parang gano'n. Pero right now, you're still interested in doing that, no? Hindi na. I'm interested in learning. So, workshops, gano'n. To take an actual course, ang tagal eh. I pass the mic to Jinho. Regret? Siguro yung kabaliktaran naman ni Kuya Ben, yung masyado ako nakinig sa parents ko. Like, hindi ko pinaglaban yung yung gusto ko. Ano bang gusto mo? Hindi, I wanted to go like theater arts. Tapos ayaw nila mama. Tapos, ayun. Ngayon, iniisip ko lang na dapat pala, kasi nag-rebel na ako nung early 20s eh. Parang iniisip ko, dapat pala nag-rebel ako ng mas maaga pa. Ay. Ano course mo ngayon? Psychology. Yes. Yes, psychology. Kaya pala yung sagot mo kanina, I try to analyze kung ano yung nag-trigger sa akin ng emotion na to bago ako mag-react. Yeah. What would have been your first choice? I think, theater arts talaga. Theater arts. In line sa ginagawa mo ngayon? Kasi naalala ko nung nag-aaral ako sa public school, I would watch, alam mo yung Brent International School, di ba? Alam niyo naman. Yeah, May musical, hindi ako, may musical sila, may production number, tas nag-i-invite sila ng outsider, tas lagi akong inggit na every year meron silang musical, gano'n. Alam niyo naman, pag public school, wala. Dota o ako lang kami na. Diba? Parang may mga frustrations. Kasi if I would have went theater arts, sana I was vocally trained, tapos marunong din sana ako mag-acting, diba? Ngayon, cringe ako sa sarili ko. Oh. I never went through proper training, diba? Kaya mo pa naman, ilan taong ka na ba? 19. Kaya pa. Nice. 28 po. 28? Oo. Okay ba yan? 27 ako nag-start ako mag-vlog. 28 ka? Nagsimula? 7. 27. Grabe. Kaya pa. Especially ngayon, parang yung age talaga is just a number eh. Diba? Tsaka yung age mo, yung sure ka, ngayon yung 28 mo na yan, sure ka na, I mean, most of the people na nasa age na yan, Yeah. nasa tamang pag-iisip ka na kung gusto mo ba to. Parang Yes. Tsaka alam mo na ipupursue mo na talaga siya. Decided ka na talaga. Tsaka kunya. Ano? Hindi, yung age na to, kasi yung age na ganyan, parang siya,
okay lang magkamali. Katulad nga lagi ko sinasabi, okay lang magkamali. But you know what's right and what's wrong. Push mo na yan. Support. Yan lang. I'm just thankful. Ang talented mo sobra. Alam mo, sobrang natutuwa ako sa yung talented mo malala. Ha? Mag-thank you ka na lang, Tek. Bingi ka lang, pero... Talented ka, pero bingi ka pala. Talino ka pero bungol ka. Yun lang, oo. Pero talented ka naman, so... Pero talented. Pero bungol. Oo. Bungol ba ibig sabihin ng bingi? Yes, Bingi. yes. Ako ba? O, diba, bungol nga, sabi sa inyo eh. Ando ka na sa borderline ng bungo tsaka bopis. Ang lalim ng isip ko ngayon, sobra. Grabe yung psych student, psych graduate. Talagang ina-analyze mo lahat ng technical mo. Nasa boundaries ka na ng bungol tsaka Hindi, bopis. ito real talk walang BS. Parang, I'm so happy na may ganun tayong pinag-usapan. Alam ko ayoko maging malalim masyado. Pero si Benedict, sobrang ko yan talaga, vlogging inspiration. Tapos si Luke naman, di ba? Sinabi ko yan kay Ben, same. Luke, artista. Tapos si Vrix, di ba? Hardworking, di ba? So parang wala, nakaka-inspire lang. Parang, minsan inisip ko na parang, paano kaya, what would Benedict do? Ay, Uy, pero meron akong ganun time kasi napansin ko, there was one time na sabi ko, parang napakawalang kwenta tong vlog ko when I watch yung sa inyo. So parang inisip ko, paano kaya sila nagpo-plan? Parang manage ng, di ba? Like, do you plan your content? Yung mga ganun ba? I think nafe-feel naman natin yan lahat. Oo, meron talaga akong ano tawag doon? The grass is always greener on the other side. In the garden. In the park. into the unknown. Into the unknown. Kumanta. Dito may nabasa ako magandang question. Ano gusto yung sagutin? Like, if you have the chance to live someone else's life for one day, whether alive or dead or alive, sino yun and bakit? Ako si Heart. Not because she's rich. It's because... That's Heart? Ha? Heart Evangelista. Oo. Sino ba bang ibang Heart? Miss Heart. That's Heart. Not because mayaman. It's because I wanted to experience how it feels like to be as passionate as someone into something. Sobrang passionate niya sa fashion. Like, yeah. Ay, Ate Barbs. Sino? Ikaw, Luke. Ako, nag-iisip ako kaya ako nagtanong para kayo muna yung sumagot. Ay, Ate Barbs. Sino ba? Lumilipad na naman ang isip ko. Match daw, match. Sino kaya? I wanna try Elon Musk. Okay. Just for one day, di ba? Yeah, just for one day. I just wanna try how he do things, like paano yung everyday niya, anong nangyayari, just for one day. Ayoko nung one day na exhausting pero yung mga experience ko lahat ng technology in just one day. Tapos feeling ko kasi pag na-experience ko yun, pagbalik ko sa katawan ko, mas inspired ako na, okay, I know better now. This is what he does every day. Check ko lahat ng ginagawa niya para sa gumagawa ng pera and all. Yes. Very negosyante. Yeah, it reflects. Yes, Hindi gusto ko malaman. Ako pwede kahit hindi non-existing, di ba? Yeah, kahit patay na. Oh, kahit anime, ganun. Ako feeling holy, si Jesus. Kasi ang dami kong trigger sa buhay. Gusto ko yung nasa katawan ako ni Jesus. Pag gusto ko yung ano kaya nararamdaman ng katawan ko pag nasa katawan ako ni Jesus tapos ang daming gago sa mundo. Kumbaga magla-live ako pero sa katawan ako ni Jesus, hindi ko alam kung matatrigger din si Jesus. Nag-curious ako. Alam mo yun? Sige, di don't. Yeah, gets na yun. Kasi diba, ang daming nakakapikon,
Yung ganun. Good. Yung dami namin gustong sabihin, kaso pag sinabi namin, baka makancel tayo pare-parehas. Oo. Pero gets naman namin, Jing, no? Malapit ka lang makuha ni Jesus. Oh Hindi my naman ako God. holy. Hindi naman ako holy, pero ang dami kong triggers kasi. So parang iniisip ko na parang, matitrigger din kaya si Jesus sa ganyan. Okay kaya kay Jesus na tinatawag siyang yung mga ganun. Jesus, baba. Ano kaya sasabihin ni Jesus? Amen. Sino yung mga nagpapamabasa? Sino sa'yo? Hindi sabi ni Jesus. Sinong pinapababan? Luke, ano na? Ikaw na lang. Ako siguro si Direk Bitoy. Si Michael V? Michael V, yeah. Kasi super fan talaga niya ako dati. I mean, hanggang ngayon naman. Pero yung kung paano lang yung creative process niya. Gusto ko ma-experience kung paano nagpo-flow yung ideas pag naglalagay siya, pag gumagawa siya ng script. Kasi sobrang hanga ako when it comes to comedy sa kanya. So yung time ng bubblegum era niya, sobrang, alam mo yun, parang gusto ko malaman yung creative process lang niya. Kung paano siya nag-iisip. Di ba? From G. Tagal niya na sa industry, no? Yes. Sarap Hey, Arjun Good. So, puyat tayo ngayon lahat. after this match, alis na din ako. Yeah, same. 2:00 na pala. Kaya, Thank you so much, Tristan. take it so much. Thank you so